Magandang araw mga kapatid at have a blessed Sunday sa ating lahat. At nandito tayo ngayon upang makinig ng mga banal na salita ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Brother Albert. At binabati ko ang lahat ng mga fathers na mga kasama natin. Happy Father's Day, at sa lahat ng mga nanonood, Happy Father's Day sa inyong lahat. Ngayon mga kapatid, pakikinggan natin si Sister Merly sa kanyang opening prayer. Diyos, Ama sa langit, pinupuri ka namin, sasalamatan, Panginoon po. Ikaw ang aming Diyos na buhay, Panginoon. Kayo po ang aming Panginoon. Wala na pong iba, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito, sa pagkakataon to na kami po ay yung pinagsama-samang muli, Panginoon, upang makinig kami ng iyong mga banal na salita, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Sabi nga po, 1 or 2 gathered in your name, you are in the midst of us. Kaya, Panginoon, alam po namin ngayon sa oras na ito ay kasama namin, Panginoon. Kasama namin kayo at kami ay magpupuri, Panginoon. Maraming salamat po sa aming buhay na pinagkakaloob ninyo, Panginoon. Sa iyong mga blessings na walang katapusan na aming natatanggap, maliit man o malaki, ay maraming salamat po, Panginoon. Hindi po talaga yung nagkukulang sa amin, Panginoon. Kung wala po kayo, Panginoon, hindi namin po kaya, Panginoon. Kaya kami ay lubos na nagpapasalamat. Panginoon namin, humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang. Nagiging mahina po kami, Panginoon, patawarin niyo po kami. Kami po ay nagsisisi sa lahat ng aming nagagawa. Nawa, Panginoon, hugasan niyo po kami ng iyong kabanal-banalan dugo, Panginoon. At maraming salamat po, Panginoon, sa aking mga kapatiran na hanggang sa ngayon ay kami nagsasama, Panginoon. Salamat po, Panginoon, kay Brother Albert na iyong ginagawang instrumento para ang inyong gustong iparating ay mapapasa amin, Panginoon, nawa ito ay lagi naming maging gabay at sandigan sa aming buhay, Panginoon. Panginoon namin, Panginoon po, lahat po ng aming nararamdaman na hindi maganda na pagkabahala, pag-alala, takot o anumang ibang negative na naramdaman namin, Panginoon, ay inyo pong pawiin, Panginoon. Pagkalooban niyo po, Panginoon, palagi ng kapayapaan, kasiyahan sa aming dibdib, at higit sa lahat, kabutihang loob sa aming kapwa na lagi namin na handang tumulong sa lahat ng oras, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Nawa, Panginoon, samahan niyo po kami, Panginoon, hanggang sa makatapos kami, Panginoon. In Jesus' name, Amen.
Psalm chapter 1 verses 1 to 6. The way of the righteous and the wicked. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water that yields its fruit in its season, and his leaf does not wither. In all that he does, he prospers. The wicked are not so, but are like chaff that the wind drives away. Therefore, the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Ngayon naman mga kapatid, ating pakikinggan si Brother Albert na siyang maghahatid sa atin ng magagandang balita para sa na nanggagaling sa ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, wala tayong IT ngayon. Maga. Akala ko. Mga kapatid, magandang at mapagpalang hapon po sa inyo lahat. Ang aking pong ibabahagi sa inyo ay mula po sa aklat ng Mateo sa chapter 5 verses 10 to 12. Ito po sinasabi, mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katuwiran sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo pagka kayo'y inaalimura at kayo'y pinag-uusig at kayo'y pinagwiwikaan ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Mga galak kayo at magsayang totoo sapagkat malaki ang ganti sa inyo ng langit sapagkat gayon din ang kanilang pagpausig sa mga propeta na nangauna sa inyo. Ito po ang salita ng Diyos. Totoo po yung nakasulat dito. Kami po ay ibabahagi ko po sa inyo ang aming pong karanasan sa aking pong binasa. Talagang tayo po bilang tayo po ay palapit sa Panginoon ay at tayo po ay narito sa daigdig nito ay hindi po mawawala yung tinatawag na mga pagsubok at kuminsan nga po dumarating doon sa may mga nagagalit sa atin. Ah, Totoo po yun sapagkat dito po sa lupa dito po sa ating pagdalo sa gawain kung ang atin lang pong minimithi ay yung mga biyaya o material na bagay ay mawawala pong kabuluhan sapagkat ang pinaka-importante po na kaya po tayo ay naririto ay upang tayo po ay makabilang do sa mga maliligtas pagdating ng pagbabalik ng ating Panginoon at kung tayo man po ay kami po ay marami rin po ang mga pagsubok, hindi po mawawala yon. At akala nga po namin nung una na pag tayo napalapit sa Panginoon ay mawawala ang lahat ng problema sa buhay. Hindi rin po pala, naandun pa rin yung problema, ngunit madali po namin yung napapagtagumpayan sa tulong po ng Banal na Espiritu sa gabay ng ating Panginoong Hesukristo sapagkat kahit ang ating man pong Panginoong Hesukristo nung pong kapamanahon niya ay siya po'y pinag-usig at marami rin po ang mga nag-persecute sa kanya, mga pinagdaanan niyang hirap sa buhay. Ah,
Sabi nga po dito sa aklat ng Juan, doon po sa chapter 15, ito po ang sabi, if the world hates you, know that know that it has hated me before it hated you. If you were of the world would love you on its own. But because the world, you're not of the world, but I choose you out of the world. Therefore, the world hates you. Remember the word that I said to you. A servant is not greater than his master. If they persecuted me, they will also persecute you. If they they kept my word, they will also keep yours. Ito po ang sinabi rito sa aklat ng Juan. Ito po ay ang nagsalita ay ang ating Panginoon sa Kristo. Kaya totoo po yung hindi po kami pinanghihinaan kung ano po yung mga dumadaan sa amin mga pagsubok sa buhay. Kung sa pagsubok po sa buhay ay napakarami po namin pinagdaanan sa pamilya, sa health, sa kalusugan po, lalong-lalo na po yung aking may bahay, yung aking sister wife. Napakadami po niyang pinagdaanan sa kanyang kalusugan na ang nagpapatatag po sa kanya ay ang pananampalataya, ang paniniwala na ang Diyos ay naandyan hanggang sa unti-unti nga po namin nakikilala ang Panginoon. At kung minsan nagtataka tayo kung bakit patuloy po itong mga pagsubok nito. Ngunit ito po ay kung tayo ay bibitiw sa pakikinig ng salita ng Diyos at hindi natin malalaman ng lahat. Hindi po sapat yung isa, dalawa o tatlong chapter lang yung ating mapapakinggan. Dapat ika nga po ay halos lahat ng salita ng Diyos ay maituro sa atin kung may iinap na panahon na tayo ay makapakinig ng salita ng Diyos at ito'y ating maisabuhay, ay makakamtan po natin yung tunay na ating minimithi sa gawaing ito. Ah, although meron po tayong mga biyaya, yun po ay maliit na bagay lang na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Meron po mga pagsubok na kinakapos tayo, kami po kinakapos ko minsan. Ngunit sa ngayon po, doon sa mga bagay na yan ay hindi na po namin masyadong iniinda o inaalala tungkol po doon sa mga material na bagay sapagkat alam po namin na naandyan lang si Lord, naandyan lang siya na gumagabay sa ating lahat. At itinuturo sa atin ang tamang daan para tayo makalampas sa mga pagsubok nito at makarating tayo sa dulo ng ating tinatahak na landas. At ako po ay nagpapasalamat muli sa ating Panginoon at kahit po papaano ay nakakapakinig po ako ng kanyang mga banal na salita sa pag-tune in po sa ating gawain linggo-linggo. Hindi man po ako nakakarating ng malimit o kumisan wala po ako sa gawain, ngunit napapakinggan ko po ang kanyang mga aral sa pamamagitan po ni Brother Albert. Siya po ang ginagamit ng ating Panginoon. At doon po natas din po ako doon sa kanyang iniaral nung last week na tayo pong lahat ay may kanya-kanyang panawagan at dapat po tayong tumugong kung ano po yung mga panawagan sa atin na nabanggit po niya ron. Kung tayo po yung mga awit, umawit tayo sa Panginoon, kung tayo manunugtog o kung tayo man ay tagapahayag ng salita ng Diyos, gawin po natin yon. At yan pong mga bagay na yan, kahit po wala sa gawain, ay awa po ng Diyos pag may nakakausap akong ibang tao na nai-apply ko po yung kaunting nalalaman sa banal na aklat, hindi man po 100% na naibibigay lahat ng mga nakasulat, ay at least nakakapagbasa po ng kahit papaano. Maglaking bagay po yung may naka-upload na Biblia sa telepono sapagkat pag may nakakausap, yun po yung napapagbasihan. Nagpapasalamat po ako at patuloy ang unang-una ang banal na espiritu
ang pagtitiwala niya sa akin na kahit ako'y may kasalanan ay ako po'y nakakapagbahagi ng kaunti sa inyo, nakakapag-share ng karanasan. Ah, nawa naman po ay tayong lahat ay dumating yung panahon na talagang salita lang ng Diyos ang ating i-apply sa ating buhay na gaya po ng aming ginagawa na pag hindi naaayon sa salita ng Diyos, hindi po namin ginagawa. Kahit po doon sa mga pang-araw-araw na gawain, laging kasama ang Panginoon sa kung ika nga po doon sa kanyang sinabi na lahat po ng bagay, lahat ng ating gawin, ang ating inumin o kainin ay gawin po natin ito para sa ating Panginoon, laging iisipin para tabo po tayo hindi magkakasala. At kagaya po ng aking po mga binasa rito na ito po ay tungkol doon sa mga pagsubok, mga nangyayari sa ating buhay sa pang-araw-araw. Magtataka po tayo po yung nasa gawain, eh bakit po yung problema talagang naandyan pa rin. Pero sabi nga po rito, magagala kayo at mangagsayang totoo sapagkat malaki ang ganti sa inyo na sa langit, sapagkat gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propeta na nauna sa inyo. Kahit po pala yung mga naunang mga mga propeta, yung po kasama ng ating at yung mga kasama ng ating Panginoong Kristo ay nagdaan din po sa mga pagsubok. Ngunit ayon po sa Panginoon, sabi nga po rito, mapapalad yung mga pinag-uusig dahil sa katwiran. Pag tayo po ay nasa katwiran at tama yung ating ginagawa, ay kahit po tayo ay huwag po tayo matakot sa mga taong ah, kumokontra kung tama man kung alam natin tama yung ating ginagawa. Sapagkat sabi po rito, mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katwiran sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Ang ibig pong sabihin noon, tayo po ay hindi na, yung pong kaharian ng langit ay yung po yung tayo po ay napapabilang doon sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng mga salita ng Diyos sa ating mga natututunan. Doon po tayo mapapabilang sa kaharian ng langit na yun na binabanggit dito. At sabi nga po rito, mapapalad kayo pagka kayo inaalimura at kayo pinag-uusig at kayo pinagwiwika ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Basta sa akin pong karanasan, basta hindi, kasi ang basihan ko po, paano po tayo makakagawa ng masama kung ang ating iniisip na kasama natin ang ating Panginoong Kristo. So, nakakaiwas po na kung nagkakaroon po tayo ng pagpipigil sa ating sarili. Kagaya ko po, nagkakaroon ako ng konting pagpipigil sa sarili na nababalansi ko na po yung masama at mabuti at nakakalamang na po yung mabuti at nagpapasalamat, patuloy din po ako nagpapasalamat, napakalaking pasasalamat po at napapabilang po ako sa mapapalad na yon. At patuloy lang po tayo sa pakikinig, wag po tayo magsasawa na dumalo sa gawain. Hindi po hindi po katwiran na hindi ko na po nagiging katwiran yung may pagsubok sa buhay kaya umaalis sa gawain o nanlalamig sa gawain. Meron po mga ganyan na pagka pinagdaanan ng kaunti ay talagang parang nawawalan ng gana. Parang siguro yung mga ganong ah, kasama sa gawain na nanlalamig, siguro po sa tao sila tumitingin. Pag po tayo po sa tao tumingin, talagang panghihinaan po tayo kasi ang ating pong binibigyan ng kaluguran ay ang tao. Pero kung ang Diyos po ang ating titingnan, ay hindi po tayo maliligaw, hindi po tayo mawawalan ng gana. At habang tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos, ay hindi po tayo mapapahamak. Naalala ko po nung kami nasa Oxford, meron pong nag-share doon sa amin na
Yun daw pong kamag-anak niya nung nagbabasa ng Biblia ay kaya raw po siya hindi nagbabasa. Ang kamag-anak niya nung nagbabasa ng Biblia ay nangahagad daw po ng saksak o taga. Ay para naman pong kabaligtaran yun kasi tayo po ay hinuhubog ng Panginoon para ah, sa magandang buhay, sa magandang kinabukasan, hindi po sa para tayo gumawa ng masama. At yan lamang po mga kapatid ang aking maibabahagi sa inyo sa araw na ito at maraming maraming salamat po sa inyong lahat. God bless us all. Ngayon mga kapatid, atin ng pakikinggan si Brother Albert na siyang maghahatid sa atin ng magagandang balita na salita ng Panginoon. Salita ng ating Panginoong Hesus. Ah, magandang araw po mga kapatid at magandang gabi po dyan sa ating mga kapatid sa Pilipinas. Magandang hapon man din sa ating mga kapatiran sa UK at sa lahat ng maaring makapakinig ng munting pag-aaral na ito sa salita ng Diyos. Ayon sa ibinahagi ni Brother Randy, naway ang pagpapala at ang pag-ibig ng Diyos ang siya maghari sa bawat isa sa atin. Ako po ay nagpapasalamat sa Diyos sapagkat maganda po yung batay sa sariling buhay ni Brother Randy na pinagdadaanan niya na kung paano kumilos ang salita ng Diyos sa kanyang buhay. Actually po, tama yung sinabi niya na hindi ko mo tayo naglilingkod ay wala na tayong magiging problema. Tama yung binasa ni Brother Randy doon sa John chapter 15, verse 18 and 19. Basahin po natin yon. John chapter 15, verses 18 and 19. Ito po yung binasa ng ating mahal na kapatid. If the world hate you, keep in mind that it hated me first. If you belong to the world, it would love you as its own. As it is, you do not belong to the world, but I have chosen you out of the world. That is why the world hates you. Remember what I told you. A servant is not greater than his master. If they persecuted me, they will persecute you also. If they obey my teaching, they will obey yours also. So, napakalinaw po ng sinabi ng ating Panginoon Jesucristo. Kung siya nga naman ay pinersecute, ay gaano naman tayo rin po ay makakaranas ng persecution. Bakit po pinersecute ang ating Panginoong Jesucristo? Dahil po sa pagsunod niya sa kautusan ng ating Ama sa Langit. Dumaan siya sa matinding persecution at humanto nga po sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo ang persecution ng mga tao sa kanya. So, isang napakasakit na kamatayan dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pero hindi lamang po yan, binanggit po ni Brother Randy yung pagpatay din po sa mga propeta. At
ang dahilan din po ay ang pagsasabi ng katotohanan, ang pagsunod nila sa kalooban ng Diyos. Kung atin pong tatanawin ng kaunti yung isang propeta na pinatay dahil sa pagsasabi ng katotohanan, ay enumerate ko lang yung dalawa. Isa po si San Esteban at si San Juan Bautista. Ang pagkapatay po kay San Esteban ay ganito. Basahin po natin doon sa Aklat po ng Gawa, chapter 7, from verse 55 siguro, hanggang dire-diretso. Kung paano pinatay at pinersecute. Masakit po, kalagim-lagim na kamatayan ang inabot nitong mga propetang to. Ayan, ang sabi po rito. But Stephen, full of the Holy Spirit, looked up to heaven and saw the glory of God and Jesus standing at the right hand of God. Look, he said, I see heaven open and the Son of Man is standing at the right hand of God. At this, they covered their ears, and yelling at the top of their voices, they all rushed at him, dragged him out of the city, and began to stone him. Meanwhile, the witness laid their coats at the feet of a young man named Saul. While they were stoning him, Stephen prayed, Lord Jesus, receive my spirit. Then he fell on his knees and cried out, Lord, do not hold this sin against them. When he had said this, he fell asleep. So ito po ang isang napakasakit na kamatayan ng isang apostol ng ating Panginoon Jesucristo, si San Esteban. At hindi lamang siya, lahat ng mga apostoles dumaan sa mabigat na o malagim na kamatayan. Kagaya rin po ni San Juan Bautista, ito po ang kanyang naranasan naman. Matthew chapter 14 from verse 2 o verse 1. Ito po, sa verse 2 na lang. And he said to his attendant, this is John the Baptist. He had risen from the dead. That is why miraculous powers are at work in him. Now Herod had arrested John and bound him and put him in prison. Bakit po ibinilanggo si San Juan? Because of Herodias, his brother Philip's wife. For John had been saying to him, it is not lawful for you to have her. Herod wanted to kill John, but he was afraid of the people because they considered John a prophet. On Herod's birthday, the daughter of Herodias danced for the guests and pleased Herod so much that he promised with an oath to give her whatever she asked. Prompted by her mother, she said, give me here on a platter the head of John the Baptist. The king was distressed, but because of his oath and his dinner guests, he ordered that her request be granted, and had John beheaded in the prison. His head was brought in on a platter and given to the girl who carried it to her mother. John's disciple came and took his body and buried it. Then they went and told Jesus. So makikita po natin ang malagim na kamatayan ng persecution ng mga taong sumunod sa salita ng Diyos. So, ang mga bagay na ito ay ipinakikita ng banal na kasulatan na ang mga taong ito dahil sa kanilang malabis na pananalig at pananampalataya sa Diyos
ay nakaranas ng persecution. Kaya tama pala yung sinasabi sa ibang bahagi ng Biblia na talagang ang bawat isa ay makakaranas ng persecution. Kung babasahin po natin, napakarami pong verses sa Bible na dumaan ng persecution. Ang isang halimbawa po, sinabi ni St. Paul in his letter to 2 Timothy chapter 3 verse 12. Ang sabi po niya rito sa mga Kristiyano at sa kanyang sulat, in fact, everyone who wants to live a godly life in Christ will be persecuted. So kung ikaw ay nabubuhay ng ayon sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, you will be persecuted. The same as what happened to ours when we were in Oxford. I didn't do anything bad to them. Wala naman tayong ginawang masama. Tayo'y gumagawa ng anong mabuti. At tayo'y nangangaral ng salita ng Diyos na kung ano nakasulat. Wala po naman akong idinadagdag. And then the news spread out na sinasabi nilang minimislead ko ang mga tao dahil sa pagtuturo. So my dear brothers and sisters, ako'y natawa lang kasi sabi nga ng binasa ng ating kapatid na si Brother Randy ay sinasabi roon na tayo ay dito sa 10:12 ng Matthew 5 verse 9 to 12 ay blessed are those who are persecuted for righteousness' sake. Ay alam po ninyo, salita ng Diyos sabi ng Biblia sa 7 ang 7:12 ng Roman ang salita ng Diyos ay righteous, holy, yan. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account. Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven, for so they persecuted the prophet who were before you. So wala po yung epekto sa atin. Patuloy pa rin natin silang tinatanggap, mabuti pa rin ang ating pakitungo sa kanila sapagkat si San Esteban nung siya po'y malapit na mamatay, ang sabi niya, yung pagpatay nila sa akin, do not hold sin against them. Nung siya malapit na mamatay dahil sa tama ng mga bato na inihagis kay San Esteban, ang sabi niya, wag po ninyo, Panginoong, kilalaning kasalanan ang pagpatay nila sa akin. So, nandun na ang pagpapatawad ni San Esteban kahit say ilang segundo na lang ay mamamatay na. So, yan po yung papel ng mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kahit na tayo ginagawa ng masama, we have to pray for them. Yung mga taong gumagawa ng masama, even to our enemies, pray for them. Basahin po natin doon sa aklat din po ng Matthew chapter 5 verse 43. Ito po sinasabi, you have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. Sa lumang tipan po yung sinasabi. But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you. Ano ro po igaganti ng isang taong righteous na sumusunod sa kalooban ng Diyos? Pray for those who persecute you. Utos po yan ng Diyos. Hindi po iyan pwedeng sabihin natin, hindi ko gagawin yan. Hindi po. Kagaya na nasabi ni Brother Randy kanina, lahat ng ipinag-uutos ng Diyos, kailangan nating sundin at tuparin.
kung gusto nating makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya ito, utos po ito. But I say to you, kanino sinasabi? Sa kanyang mga apostoles, at sinasabi rin niya sa bawat isa sa ating Kristiyano ngayon. But I say to you, love your enemies. Yung enemy, gusto natin maghiganti tayo, gumawa ng masama. Pero ang sabi ng Panginoon, love your enemies. Paano mo iibigin? And pray for those who persecute you. Hindi mo naman ipapanalangin sila'y mamatay. Ang panalangin mo sa kanila'y buksan ang kanilang kaisipan at makilala nila ang kabutihan ng Diyos na ipinagkakaloob sa Kanya. Kung gusto mong maging anak ng kataas-taasan. And verse 45, so that you may be sons of your Father who is in heaven, for he make his sun rise on the evil and on the good, and send rain on the just and on the unjust. So gayon po ang ginagawa ng Ama natin sa langit. Kahit na sinasabi ng iba, walang Diyos sa akin, hindi ko kinikilala ang Diyos, pero nagpapapatak pa rin siya ng ulan, nagbibigay pa rin ng pagkain sa takdang panahon, kahit hindi siya kinikilala ng Diyos. Ganyan pong kadakila ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kahit na siya'y itinatakwil, kahit na siya'y inaalimura, ay patuloy pa rin niyang nagpapaulan mula sa langit at nagbibigay ng mabubuting bagay. Kanino? Kahit sa masama at sa mabuti. Ayan. Kaya kung gusto natin, utos po ito. Hindi po ito biruan, my dear brothers and sisters, na parang pag binasa mo, kalilimutan mo na. Hindi po. Tatandaan po ninyo ito na kahit kaaway, utos ng Diyos, mahigpit na utos ng Diyos na ibigin ang kaaway. Mahigpit na utos ng Diyos na ipanalangin ang nagpipersecute sa atin. Pero hindi masamang panalangin, kundi panalangin na sila rin ay tawagin ng Diyos. At anong resulta? So that you may be sons. Kung gusto mo maging anak ng Diyos na nasa sa langit, huwag mong ipagwalang bahala ang utos na ito, sapagat ito'y napakahalaga. Ito ang paraan upang ikaw ay makonsider ng Ama sa langit na kanyang tunay na anak. Bakit? Nagbigay siya ng halimbawa. For he make his sun rise on the evil and on the good. Nagpapasikat ng araw kahit na napakasamang tao, pinapasikatan niya ng araw. Kahit na napakasamang tao, nagbibigay siya ng ulan. Kahit na napakasamang tao, patuloy na nabubuhay at minimaintain ng Diyos ang buhay. Ayan. And send rain on the just and on the unjust. For if you love those who love you, abay ko ang mahal mo lamang ay ang iyong mga mahal sa buhay, what rewards do you have? Alam po ninyo, yun ang malaking pagkakaiba ng isang Kristiyano. Ang kanyang pag-ibig ay hindi nakakulong lang sa isang lugar o sa mga tao na nakapaligid lamang sa kanya, kundi ang pag-ibig ng isang Kristiyano ay humihigit at lumalampas maging sa mga taong nakapaligid lang sa kanya at kanyang minamahal, kung hindi hanggang sa mga taong galit sa kanya, nagnanais na mamatay siya, nagnanais ng masama sa kanya. Pero dahil sa tayo'y refleksyon ng pag-ibig ng Diyos na nagsabing ibigin ang kaaway, you have no choice, kapatid, kundi ibigin ang mga taong gumagawa ng masama sa atin. For if you love those who love you, what rewards do you have? Do not even the tax collectors do the same? And if you greet only your brothers, what more are you doing than others? Kung binabati mo lamang ay yung bumabati sa iyo, anong halaga? Do not even the Gentiles do the same?
You therefore must be perfect as your heavenly Father is perfect. If you want to be perfect, wag mo ipagwawalang bahala, kapatid, ang utos na ito. Umibig ka sa iyong kaaway. Umibig ka maging sa mga taong nagpipersecute sa iyo. Ipanalangin mo ikabubuti ng bawat isa sa kanila. Hindi po ito biruan. If you want to be perfect and to be sons, to be considered as sons and daughter of God, you have no choice. Our choice is to do the command of our Lord Jesus Christ. And the command is to love our enemies and also to pray for those who persecuted us. So yan po yung nangyaring conversion kay Saint Paul. Na-convert si Saint Paul dahil sa kahit na pinipersecute niya ang Church of God, ang pag-ibig pa rin na maalab na mga kapatiran ay tinanggap pa rin siya ng buong puso sa kabila ng lahat. So basahin po natin ang Galatia chapter 1 verse 13. Ito po ang pangyayari sa buhay ni Saint Paul. For you have heard of my former life in Judaism. Ang religion po ni Saint Paul ay Judaism. For you have heard of my former life in Judaism, how I persecuted the Church of God violently and tried to destroy it. And I was advancing in Judaism beyond many of my own age among my people. So extremely zealous was I for the tradition of my father. But when he who had set me apart before I was born and who called me by his grace was pleased to reveal his son to me in order that I might preach him among the Gentiles, I did not immediately consult with anyone. Ngayon, tingnan po natin, itaas po natin doon sa verse 21 and the following. Kung ano nangyari. Then I went into the region of, na-convert na po si Saint Paul dito. Then I went into the region of Syria and Cilicia, and I was still unknown in person to the churches of Judea that are in Christ. They only were hearing it said, he who used to persecute us is now preaching the faith he once tried to destroy. And they glorified God because of me. So you see the reaction of those Christians nung makonvert si Saint Paul. Hindi ba tinanggap din nila ng buong puso at nagpuri pa sa Diyos yung kanilang pinag-uusig na sa halip sana bilang kaaway ng pananampalataya'y usigin nila si Saint Paul, pero hindi po. And they glorified God because of me. So ganyan po ang pag-ibig sa kaaway, na kahit ginawang ka ng masama, your door is still open for them, my dear brothers and sisters. Utos po ito. Hindi po nagbibiro ang Diyos. At kailanman ang mga utos at aral ng Diyos ay hindi biro. Ito po'y seryosong bagay na dapat nating tanggapin na seryoso sa ating buhay. Ang pag-ibig sa kaaway at ang pananalangin para sa mga taong umuusig sa atin ay kautusan ng ating Panginoon Jesucristo. Kung hindi natin ito susundin ng buong puso, hindi rin ganap ang ating magiging kaligtasan. Kaya yan po. Ngayon, sabi po ni Brother Randy kanina, ay kahit daw pala ikaw ay nasa Panginoon ay dumaranas ng mga pagsubok. Totoo po yan, my dear brother, kaya nga pinipersecute. Pero gusto kong bigyan kayo ng biblical na halimbawa na tayo kahit sa mga
pagsubok na iba't ibang dumarating sa atin, hindi lang yung persecution na galing sa labas, kundi sabi nga niya, dumaan sa kalusugan, yung kalusugan, ganyan. Sari-sari ang dumarating sa buhay ng isang tao. At yun ay common sa lahat, my dear brothers, kahit na tayo ay naglilingkod pa sa Panginoon. Ngayon, gusto kong basahin sa inyo ang malaking pagkakaiba ng isang taong may pananampalataya sa Diyos kapag dumarating ang mga pagsubok. Babasahin ko po sa inyo ay ganito sa aklat po ng Mateo chapter 7 from verse 24 and the following. Ito po sinasabi. Kwento po ito ng ating Panginoon Jesucristo. At lahat po ng salita ng ating Panginoon Jesucristo ay galing sa Ama upang magturo ng daan patungo sa buhay na walang hanggan at pagtatagumpay sa mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Ganito po ang sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo. Sa Matthew 7 verse 24 and the following. Everyone then who hears this word of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock. And the rain fell, and the floods came, and the wind blew and beat on that house, but it did not fall, because it had been founded on the rock. And everyone who hears this word of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. And the rain fell, and the floods came, and the wind blew and beat against that house, and it fell, and great was the fall of it. So, Tagalogin nga po natin ito para mas higit kong maintindihan. Alam ko, naintindihan ninyo yung English na yun eh. Matthew chapter 7, verse 24 po, and the following, Tagalog naman ang mamasahin ko. Kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. At lumagpak ang ulan, at bumaha, at humihip ang mga hangin, at hinampas ang bahay na yaon, at hindi nabagsak, sapagat natatayo sa ibabaw ng bato. Pagka pala ikaw, kapatid, ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, alam po ninyo ibig sabihin ng lumagpak ang ulan, bumaha, at humihip ang mga hangin, at hinampas ang bahay na iyon. Yan po ay mga pagsubok. Iba't ibang klase ng pagsubok na dumarating sa buhay ng isang tao. Representing ulan, baha, hihip ng malakas na hangin, na hinahampas ang bahay mo. Yan po ay pagsubok. Iba't ibang klaseng pagsubok na dumarating maging sa buhay ng isang tao na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Yang pong ulan, yang baha, yang malakas na bagyo, hihip ng hangin, yan po'y iba't ibang uri ng pagsubok na dumarating sa buhay ng isang tao, maging sa taong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya lamang may pagkakaiba, my dear brothers and sisters. At hinampas ang bahay na yaon at hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. At sino po ang bato? Si Kristo, ang batong panulok na itinakwil ng mga nagtayo. Si Kristo po ang bato. Ang mga aral ni Kristo ay batong tungtungan ng isang sumasampalataya sa Kanya upang ang ulan, ang baha,
ang malakas na hihip ng hangin ay hindi siya maibuwal, my dear brothers and sisters. That is the very difference. At kung itutuloy natin, kung ikaw naman ay wala sa Diyos, at ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at hindi ginaganap, naku, mahalaga rin, nakarinig din pala ito ng salita ng Diyos. Pero hindi striktong isinabuhay ang aral ng Diyos. At ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at hindi ginaganap, napakahalaga po pala ang pagganap. Ha? Utos din ito ng Panginoon na mabigat na utos. Ganapin ang kanyang kalooban. At ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at hindi ginaganap, ay ganito naman ang katulad, ay matutulad sa isang taong mangmang. Ang paratang ng salita ng Diyos, mangmang ka kapag ikaw ay hindi nagsasabuhay ng kanyang salita. Na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan. Ay pagka mo pala nireject ang aral ni Kristo at hindi ka nagsasabuhay, yung katumbas noon, nagtayo ka ng bahay sa buhanginan. At noon nangyari, lumagpak ang ulan at bumaha at humihip ang mga hangin. Ganito pala yung mga pagsubok na yun, the same na pagsubok ang darating din maging sa mga taong hindi nagsasabuhay ng kanyang salita. At hinampas ang bahay na yaon at nabagsak at kakilakilabot ang kanyang pagkabagsak. Yan po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kung tayo po ay hindi willing na sumunod ng seryoso sa kanyang mga kautusan, para lamang tayong nagtatayo ng bahay sa buhanginan. Pag dumating ang mga matitinding pagsubok sa iyong buhay, ulan, hangin, baha, madali kang ibabagsak, my dear brothers and sisters. Pero kung ikaw kahit kaliit-liit ang utos ni Kristo ay iyong isinasabuhay, dumating man ang hangin, ang ulan, hindi kanya maibabagsak, kapatid. Kaya wag nating i-ignore ang maliliit na kautusan ito. Ang mga kautusan ng Diyos ay dapat nating sampalatayanan at hindi lamang sampalatayanan, kundi isabuhay sapagat naandyan ang katiyakan ng ating kaligtasan. My dear brothers and sisters. Lagi ninyong tatandaan, ang mga salitang ito ng Diyos ay hindi lamang nagpapagaan ng ating pakiramdam. Hindi lamang sa ganon, my dear brothers and sisters. Ang salita ng Diyos ay dapat na magkaroon ng value, ng katuturan sa ating buhay sa araw-araw. At yan ay magaganap lang kung istriktong sinusunod natin ang kanyang mga kautusan. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag mong katakutan ng mga gumagawa sa iyo ng masama. Ang katakutan natin ay ang Diyos. Anong katumbas ng katakutan? Iwag mong babaliwalain ang kanyang mga kautusan. Basahin nga natin sa aklat ng Mateo chapter 10 verse 28. Yun nga ba? Chapter 10 verse Ingabang. Ito po, at sinasabi ko sa inyo, ayan, sa verse 28, at huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapwat hindi nakapapatay sa kaluluwa. Kundi bagkus ang katakutan ninyo yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Alam po ninyo, ang tao ang kaya lang patayin yung ating katawang laman. Ang Diyos po kayang patayin ang katawang laman at ang kaluluwa. Siya po ang dapat katakutan. Siya po rin ang nagtatakda ng kamatayan ng ating katawan. Basahin po natin doon sa aklat ng Hebrew 27. Ano nga ba yun?
Hebrew 9:27. Ito po sinasabi. At kung paanong itinakda sa mga taong mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Sino po nagtatakda ng kamatayan ng isang tao? Physically, ang Diyos din. At pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Yun naman ang pinakamasakit. Kamatayang pang-spiritual, the second death, my dear brothers and sisters. At yan ang ating pinagsusumikapan upang hindi na tayo dumaan sa ganitong kabigat ng paghuhukom. Kailangan nating strictly sundin ang kanyang mga utos, whether you like it or not. Kailangan talagang gampanan natin. Pero higit na maganda ang sumusunod ng may pagkatakot at mayroong pag-ibig sa Diyos, my dear brothers and sisters. So mga minamahal na magulang at kapatid, lagi ninyong tatandaan, ang ating ginagawang ito ay seryosong pagharap sa darating na buhay ng bawat isa sa atin. Dapat tayong maging handa sapagkat hindi natin alam ang oras na ang araw ng kanyang pagbabalik sa ating buhay. So my dear brothers and sisters, dalangin ko sa Diyos na muli nakapagbukas ng kaunti sa ating isipan at sa ating puso ang kahalagahan ng pananampalataya at pagsunod, pananampalatayang may gawa sa mga salita ng Diyos, my dear brothers and sisters. Nawa ang kanyang pag-ibig at kapayapaan siya maghari sa bawat isa sa atin. God bless you all. Sis, closing po tayo. Ngayon naman ating pakikinggan si Sister Shirley sa kanyang closing prayer. Diyos abang makapangyarihan, marami pong salamat, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang aming Diyos na walang hanggan. Kayo po ang Diyos ngayon at magpakailanman. Panginoon, kami po ay taos-pusong nagpapasalamat, Panginoon. Pinagkalooban mo po kami, Panginoon, ng isang magandang linggo upang mapakinggan namin ang iyong mga banal na salita, Panginoon. Panginoon, ako po ay nagpapasalamat sa ating kapatid na si Brother Albert, Panginoon, na siyang ginamit mo, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, ang lahat ng mga narito sa gawain ito na aming gawain Church of God in Christ Jesus. Saan man sila naroroon, Panginoon, ay kilala mo po sila, Panginoon. Kaya po, Panginoon, taos puso po kaming nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Patuloy po kami, Panginoon, na lumalapit sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, marami pong salamat sa mga biyayang patuloy mong ipinagkakaloob, Panginoon. Ang lahat ng aming mga pangangailangan sa aming buhay, Panginoon, sampu ng aming mga mahal sa buhay, Panginoon, ay marami pong salamat, Panginoon. Panginoon, sa mga sandaling ito, Panginoon, ay tinataas ko po, Panginoon, ang aming buhay, Panginoon. Ang lahat ng mga nangyayari, Panginoon, na nawa po, Panginoon, ay pagkalooban mo po kami, Panginoon, ng kaligtasan, kalakasan, at lahat ng mga pangangailangan namin sa aming buhay, Panginoon, ay yung pong igawad sa aming mga pamilya, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, sa lahat ng nakikinig at sa lahat ng mga nagsusubscribe sa gawain ito, Panginoon. Dalangin po namin sa gawain ito, na nawa po, Panginoon, kami makaakit pa, Panginoon, makatawag pa kami, Panginoon, ng mga kaluluwang hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon. Sampu ng aming mga pamilya, Panginoon, ay ipuin mo po sila, Panginoon, upang malaman nila ang katotohanan, Panginoon.
Nagpapasalamat po kami, Panginoon, ng mga bumubuo ito, Panginoon, at kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, dahil kami, Panginoon, ay pinagkakalooban mo po kami ng iyong talino, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon. Nanawa po, Panginoon, ang aming dalangin, Panginoon, ang lahat ng aming mga nalalamang, ang mga nakikilalang tao, Panginoon, ang buong mundo, Panginoon, ay iyong ipuin, Panginoon. Hindi lamang kami, Panginoon, upang ang aming mundong ito, Panginoon, ay magkaroon ng katiwasayan sa pamumuhay, Panginoon, at hindi, Panginoon, sa masasamang bagay, Panginoon. Panginoon, ano man po ang aming sinasapit sa aming buhay, Panginoon, ay itinataas ko po, Panginoon. Ang aming kalusugan, ang aming pamumuhay, at ang lahat ng aming pangangailangan sa buhay, Panginoon, ay kayo po ang nakakaalam, Panginoon. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng proteksyon sa lahat ng bagay ng aming mga ginagawa. At magpasalamat, Panginoon, sa mga biyayang kahit kaunting bagay, Panginoon, ay magpasalamat sa iyo, Panginoon. Ito lagi, Panginoon, ang aking sinasabi sa aking mga kapatid, sa lahat ng aking sa aking sarili, Panginoon, ako'y nagpapasalamat sa takbo ng aking buhay, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon, ay laging magpasalamat sa iyo. Kahit ito'y munting bagay, Panginoon, dahil kami, Panginoon, ang pag-asa namin ay nasa sa iyo, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon. Panginoon, gawaran mo po kami ng iyong mapagpalang kamay, Panginoon. Nanawa po, Panginoon, ano't ano man po, Panginoon, ang aming nararanasan sa aming buong pagkatao, Panginoon, ang aming pangangailangan, Panginoon, ang katiwasayan, ang kapayapaan, ang kalusugan, Panginoon, ay iyo pong ipagkaloob dahil ito po ang aming nais mangyari at magkaroon kami ng magandang pakikipag-ugnayan sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, marami pong salamat, Panginoon, kung ano man po ang mga kapatiran namin, ang wala rito, Panginoon, ay aming itinataas sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, marami pong salamat sa iyong pagmamahal at awat habag, Panginoon. Nanawa po, Panginoon, sa mga darating na araw, Panginoon, kami po'y nagpapasalamat na naway kami iyong pakinggan, Panginoon. Tinataas ko rin po, Panginoon, ang aming mahal na aming lugar, Panginoon, ang Pilipinas, Panginoon. Pagkalooban mo po, Panginoon, ang lahat ng tao, Panginoon, at ang lahat ng mga namumuno, Panginoon, higit sa lahat, Panginoon, ang aming Pangulo, Panginoon. Bigyan mo pa po siya, Panginoon, ng maraming talino ayon sa kagustuhan mo at ayon sa iyong katotohanan, Panginoon. Panginoon, dalangin ko po ang lahat ng mga nasa political, Panginoon, na nawa, Panginoon, ay gawin nila ang tama at ang iwaksi ang masasamang bagay. Ang mga negative, Panginoon, ay dapat nilang iwaksi upang magtagumpay ang aming mamamayan, higit sa lahat ang aming lugar, Panginoon. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang buong mundo, Panginoon, ang pagkaroon ng mga disaster, Panginoon, ang mga pamilyang nasalanta sa mga bagyo at mga gera, Panginoon, ang mga namumuno, Panginoon, sa ibang bansa, Panginoon, ay bigyan mo po ng talino na nanggagaling sa iyo, Panginoon, upang ang mga tao, Panginoon, ay mabuhay ng katiwasayan, Panginoon. Panginoon, marami pong salamat, Panginoon. Higit sa lahat, Panginoon, ang aming lugar na ito, Panginoon, marami pong salamat, Panginoon, sa pagpapatuloy mong mga na ginagawa sa aming buhay, Panginoon, ang aming buhay, ang aming mga nais mangyari, Panginoon, ay ipinagkakaloob mo sa aming lahat, Panginoon. You are the good provider, Panginoon. Kaya, Panginoon, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat, Panginoon. Nawa po, Panginoon, ang mga kapatiran namin naririto sa gawain ito ay more abundant blessing, and may all the power of your grace, Panginoon, ay iyo pong ipagkaloob sa amin. And may all the blessing of our Lord Jesus Christ be upon us always. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Maraming salamat mga kapatid, at ako po ay nagpapasalamat sa Panginoong Diyos na binigyan tayo ng lakas ng katawan sa buong linggo na ito at sa lahat ng mga biyaya na ating natatanggap. Maraming salamat po, Panginoon, at naway gabayan niyo kami palagi, Panginoon. Patuloy niyo po kaming gabayan sa aming
gawain, Panginoon, tuwing linggo, Panginoon. Naway magpatuloy, Panginoon, at muli kami, at dadami pa kami, Panginoon, na makikinig ng inyong mga banal na salita, Panginoon. At muli akong nagpapasalamat sa lahat ng mga kapatiran na nandito, na nakikinig, at sa mga subscriber. Maraming salamat sa inyong lahat, at muli kong binabati ang lahat ng mga tatay sa buong mundo. Happy Father's Day sa inyong lahat. Maraming salamat mga kapatid. Amen.